nahack yung Axie Infinity account ko at nadala yung 3 kong Axie, which is masakit. Kung new pa lang yung kwento, panoorin mo sa taas. Lagay ko yung link. Ngayon, sa mga nakaraang 2 araw or 3, nag-investigate ako kung para malaman natin kung ano ba talaga nangyari sa akin. Doon sa first video ko sinasabi ko, posible akong na-access yung Google Keep ko. Pwede ring na-fish or may vulnerability si Ronin Wallet. And today, sasagutin natin yung tanong conclusively kung ano yung nangyari sa akin. At naniniwala akong ito rin yung nangyari sa mga Pinoy na nagko-comment dun sa video ko na meron silang pares experience ng kagaya sa akin. Bumili sila ng Axie, naglaro sila ng konti, tapos after 2 days, 1 day, wala na yung Axie nila na i-gift sa isang tao or yun, tapos nabenta na. Which is masakit kasi marami sa mga taong yun ay umaasa na kikita sila dito sa larong to. At dahil nga sa laki ng investment, talaga nakakalungkot na mawalan ka ng Axie. Isang tricycle ba naman ang presyo ng isang team? So, punta tayo ngayon dun sa account ko. Ayan. So, ito ang aking mahiwagang account kung saan makikita nyo yung araw kung kailan ako na-hack. July 21. 3 days ago. At simula noon, nag-investigate. Chinek ko pa kung may vulnerability yung phone ko. Chinek ko kung may vulnerability yung laptop ko. Chinek ko kung may vulnerability din yung Google account ko na naka-attach ngayon dito sa account na to. And hindi ko talaga mapinpoint eh. Kung marami nagsasabi na baka na-fish ako, napasok ako sa isang website or nakausap ako ng isang tao sa Discord kung saan nag-access ako ng link at pinaste ko yung seed ko, wala din ako maalalang ganun eh. So, tinagal-tagal ng pag-investigate ko, ang binalikan ko, yung araw kung kailan ako nag-create ng aking account. And sadly, nung tinignan ko siya, ito yung laman. Ito ay nung July 16. Medyo matagal kasi ako nag-isip bago bumili ng Axie. Pero nakagawa na agad ako ng account. Kita nyo na siguro agad sa mga nanonood kung ano yung pagkakamali. First mistake na ginawa ko, nag-Google search ako ng Ronin Wallet nung araw na yun. Tapos, for some reason, siguro in-access ko yung isa sa mga search result nang nakalagay ay roninwallet.net. Kitang-kita yan dito, 250. Tapos doon sa Ronin Wallet na yon, malamang kamukhang-kamukha to nung original na page ng Ronin Wallet. So, nag-access ako. Naalala ko, may button dyan eh. May button dyan na pina-download ako nung Chrome extension, which sounds correct kasi yun yung nasa tutorial ng pag-create ng account. Tapos nag-install ako. So mukhang legit yung Chrome extension ko na to. Ngayon, pagkatapos nun, naaalala ko, merong confirmation page. Pag pumunta ka kasi sa Axie Infinity, sa getting started, merong confirmation page siya na ituturo dito. Ayan. Asa na yun? So, nag-create ka do. Naalala kong in-access ko to eh. Nakikita ko tong page na to. Kamukhang-kamukha to nung nag-create ako ng account. Tapos meron pang yung i-verify mo. Pero ang wala dito sa mga screen na to ay yung screen before nito na naaalala ko. Pina-paste sa akin for confirmation yung seed phrase. Tapos after nun, next na tong page na to. Which is the aha moment. Bakit wala yung page na yun dito sa tutorial?
Siguro sobrang excited ko nung araw na yun. Hindi ko na napansin. Kasi nagkikreate pa lang ako nung account eh. Kumbaga, I expected na ma-fish ako after ko ma-create yung account. Pero ito, first step pa lang na fish na ako. Actually, wala pa akong account na fish na ako. So, nandun tayo sa time na yon. Punta tayo dito. Nakalagay pa dito, pag tinignan mo dito, copy link. Puntahan natin yung link. Yon, may create account seed. So, dun pa lang, duda ka na. Asan na yun? Meron pa isa ditong page. Copy link. Ayun, create account. Pero pag pinunta mo yung roninwallet.net, wala na to eh. So, bakit? So, ngayon settled na. Siguro, ngayon settled na kayo. Kung makikita nyo, kasunod yung Google Keep na pinagdudahan ko pa na na-hack. Kasi pagkatapos ko mag-create ng account, pinaste ko dun eh. Dun ko siya tinago. Pero dito pa lang, sa pag-create pa lang ng account na to, dito na pala ako nadali. Hinga tayo ng konti. Nakahinga ko ng konti nung nangyari to kasi at least alam ko na hindi compromise yung Google account ko. Hindi compromise yung desktop ko or hindi compromise yung phone ko. Kasi mahalaga yung mga bagay na yun sa akin kasi hindi lang cryptocurrency ang naka-attach sa mga yun. May iba pa akong mga financial stuff na pwedeng ma-access kapag nag-gain nila yung access sa mga yun. So, nabunutan ako ng tinik at some regard. Tapos, nabunutan din tinik yung mga katropa ko kasi meaning walang vulnerability yung Ronin wallet. I repeat it, walang vulnerability na alam namin yung Ronin wallet. Talagang pure stupidness lang on my part. Meron din nag-post ng similar sa Reddit na kagaya nangyari sa akin. So, maraming tao na na-bait. Yan. Dati, iba pa yung ginagamit nila. Account.roninwallet.us tsaka itong roninwallet.com. Partly, sinisisi nila si Google. Paano nakalusot yung ads na yon kay Google? Kasi malicious website tapos ihalo mo sa ad. To be fair with Google, bakit hinayaan ng Ronin Wallet na merong open domains nakapangalan nila? Bilang financial application or financial platform, dapat isi-secure mo na itong mga gantong domain, lalo na kung nasa IT industry ka. Yung mga gantong domain, binibili yan. Kahit hindi mo sila gagamitin, just to redirect to your original domain. Kasi, prone yan sa ganito, sa hacking. Kung makikita natin dito sa isang comment, yan, kaya nawala yung mga yan sa Google Ads today, or parang nung isang araw, nagsimula na silang mawala. Kasi merong taga-Google na nireport niya doon sa friend niya, merong tao na may friend na nagtatrabaho sa Google, tapos nireport, and then they conducted an investigation, and then they decided to remove the ads. Makikita nyo yan dyan. Dami oh. Pero, yun pa lang sa idea na hindi sinecure yung roninwallet.net. Nakakalungkot. Kasi, ano to eh. Kumbaga sa hacker world, nakajackpot yung mga hacker eh. Kasi, lagyan mo lang to ng HTTPS. Tapos, valid eh. Walang typo yung URL. So, ang hirap pagdudahan. Pero anyways, rookie mistake. Bago lang tayo sa crypto. Hindi ko rin sila masisisi. It's a stupidity on my part. Pero, ayaw ko din namang sabihin na totally our fault kasi kawawa din naman yung ibang victim. Ako, siguro kaya kong sisihin yung sarili ko kasi nagtatrabaho sa IT industry and I should have known better. Pero yung iba na walang alam sa IT,
na pumasok dito sa crypto world. Hindi mo sila masisisi kung nangyari sa kanila to. Kasi nakalusot yung ad sa Google eh. Nasa top 1 pa. So, ang saklap. Ang saklap. Ngayon, anong next step natin? Anong pwede natin gawin? Ako, magta-try pa rin ako at some point. Pero at this time, I would add the extra layer of security by using Trezor. Hindi pa siya dumarating. Sabi nung email is, yun nga, 2 to 7 days. Hintayin lang natin. Pero sa mga naglalaro ng Axie, kung na-recognize nyo yung nangyari sa akin, na nangyari din sa inyo, at hindi pa na-hack yung account nyo, you still have time to transfer your Axies to a new wallet, or pahawak nyo muna sa kaibigan nyo na pinagkakatiwalaan nyo at tingin nyo secured, then create another wallet tomorrow. Kasi alam ko, bawal mong gamitin yung Axie sa same device on the same day kasi mababan ka. So, gawin nyo yun. And yun, keep safe. At least ngayon, sigurado na tayo na na-fish ako sa creation pa lang ng account. At malamang, sa alamang, yung mga na-hack, pares tayo ng kwento. Na-fish tayo nung creation pa lang ng account. Merong iba na nagsasabi na, or nag-comment na na-fish sila gamit yung mga gago na nasa Discord na kunwari support. Tanda ko nung nagloloko yung server, syempre may mga nagrereklamo dun sa Discord chat. And yun nga, inabuso naman yun ng ibang tarantado na i-message yung mga nagrereklamo and then sasabihin, punta kayo dito sa link na to. Kaya may mga nahack din na gano'n naman sa ganung paraan. Ayun. Kung meron pa kayong mga tanong, kung meron pa kayong mga suggestion, kung gusto niyo akong tulungan na makabawi, please like and subscribe naman dito sa channel ko. And antayin niyo yung Trezor review kasi parating na yung device and yun na yung susunod kong video. At sana sa mga iisip pa rin kung ano nangyari sa kanila, sana this video would shed some light on how it could have happened to you as well. Again, maraming salamat and have a nice day.